Siguro naman ay halos karamihan ng mga kababaihan ay walang ibang hangad, kundi ang makatagpo ng isang lalaking magmamahal sa kanila. Isa na si Tina sa mga nangangarap na mangyari yan. Ngunit hindi niya lubos akalain na dalawang lalaki pa pala ang makakatagpo niya. At kambal pa na siyang naging dahilan upang ang simple at tahimik na pamumuhay ng dalaga ay maging maingay at magulo. Hi Tina, pwede mo ba akong pagtimpla ng kape? Masiglang sambit ni Regan na agad namang ginawa ng dalaga. Tina, good morning. Pakidala nga nitong report sa kabilang department. Sigaw naman ni Keegan mula sa kanyang opisina. Tina, unahin mo muna yung kape ko. Unahin mo muna tong inuutos ko dahil kailangan to ng mga department managers. Napabuntong hininga ang dalaga. Bitbit ang isang tasa ng kape. Naglakad siya papasok sa opisina ng mga boss niya. Nakalinya ang kanyang mga labi at wala ring mababakas na emosyon sa kanyang mga mata. Pasensya na kayo mga sir. Iisa lang kasi ang katawan ko kaya naman hindi ko kayang sundin ng sabay ang utos nyo. Gustuhin ko mang gawin agad lahat ng mga inuutos nyo. Wala rin naman akong kakayahang hatiin ng katawan ko. Are you mad? Hindi naman po sa ganun Sir Regan. Sinasabi ko lang to dahil mukhang hindi nyo napapansin na iisa lang ang katawan ko dahil sa sunod-sunod at sabay-sabay na utos nyong dalawa. Kasalanan mo to eh. Bakit ka ba kasi nakikisabay sa pag-uutos ko? Kita mo may ginagawa pa si Tina eh. Anong ako? Hoy, Regan. Ikaw to nag-uutos sa kanya ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, no? Okay, enough. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi ko po alam kung anong trip niyong dalawa at mas lalong hindi ko naiintindihan kung bakit niyo to ginagawa. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na kayo ang mga boss namin. Boss ko. Kayo ang CEO ng kumpanya at kaya naman sana'y umakto kayo bilang CEO at hindi bilang mga batang naghahanap ng aruga. Nang mailapag ni Tina ang tasa ng kape sa mesa, ay agad niyang kinuha ang folder sa lamesa ni Keegan. Pagkatapos ay saka siya naglakad palabas ng opisina. Sunod-sunod pa siyang napailing habang naglalakad papunta sa ikatlong palapag ng gusali. Ilang buwan pa lamang ang dalaga nang matanggap siya bilang sekretarya sa kumpanya ng kilala at matagumpay na kambal na sina Regan at Keegan. Ang buong akala nga niya ay magiging maayos ang trabaho niya rito dahil hindi naman lingid sa kaalaman niya kung gaano kastrikto ang kambal. Isang malaking pagkakamali pala na isipin yun ni Tina dahil kabaliktaran ang nangyayari sa kanya ngayon. Mukhang stress na stress ka na naman ah. Natatawang sambit ni Agnes, ang katrabaho ni Tina na naging kaibigan niya rin. Dahil na naman ba sa mga boss natin? Dapat, sanay ka na sa kanila dahil unang araw mo pa lang, ganun na ang ugali nila pagdating sa'yo eh. Ay, madali para sa'yo na sabihin yan. Kasi hindi naman sa'yo ginagawa eh. Ang akin lang naman, dapat kabisado mo na ang ugali nilang dalawa. Dapat ay handa ka na sa mga maari nilang gawin, lalo pat alam mo na rin naman kung gaano sila kakulit pagdating sa'yo eh. Pabagsak na napasalampak sa upuan si Tina. Siyempre, sanay na ako no. Pero may mga pagkakataon pa rin talaga na nauubos ang pasensya ko sa kanilang dalawa. Gosh, mabuti na lang, hindi ka nila sinisanti ano. Sa lahat kasi na naging sekretarya nila, ikaw lang ang tumagal ng ilang buwan at ikaw lang din ang may kakayahang sermonan sila. Alam ko namang sila ang boss natin, hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero may mga pagkakataon kasi talaga na para silang mga bata dahil dun sa mga inaasta nila. At kapag sumabay pa yung pagkaubos ng pasensya ko, hindi ko na napipigilan ng bibig ko. Good thing na lang din na hindi mo sila hinahayaang itrato ka ng basta-basta. I mean, yes, boss natin sila, pero hindi naman lahat ng pagkakataon ay tama ang boss natin at kailangan nating sundin. Napangiwi si Tina. Ilang kumpanya na bang napasukan ko at ilang boss na rin ang nakasalamuha ko. Kaya alam ko na kung anong dapat kong gawin no at kung hanggang saan lang ako dapat lumugar. I see. Bigla na lang umusngi ang nakakalokong ngisi sa labi ni Agnes. Ang akala ko naman, sasabihin mong nahuhulog ka na sa mga boss natin kaya hinahayaan mo lang sila na kulitin ka ng kulitin? Nahihibang ka na ba? Paano naman ako mahuhulog sa kanila? Ngayong puro stress na lang at inis ang binibigay nila sa akin. Kung ganun, yun palang naidudulot namin sa'yo. Biglang sambit ni Regan na nasa likod na pala ng magkaibigan. Kala ko pa naman, napapatawa ka namin. Turns out, kabaliktaran pa lang nangyayari. Sir, kanina ka pa dyan? Mauuna na ako, Tina. Biglang paalam ni Agnes bago ito dali-daling naglakad palayo. Narinig ko lahat, Tina. Lahat ng sinabi mo.
Sorry, sir. Kung may hindi man ako magandang nasabi tungkol sa No, it's okay. Naintindihan ko naman kung bakit mo nasabi mo ngayon. I can see your point. Kaya ako ang dapat na humingi ng tawad. Ngumiti si Reagan. In fact, hayaan mo akong i-treat ka mamaya para makabawi naman. Treat? Oo. Lumabas tayo mamaya. Bakit? Para nga makabawi at mabago ang impression mo sa akin. Ay, hindi na kailangan, Sir Reagan. Please, I insist. Umiling ang dalaga. Hindi na kailangan, sir. Nandito ako para magtrabaho at wala naman kayong ibang inuutos kundi ang mga parte lang din ng trabaho ko bilang sekretarya nyo. Oo, naiinis ako pero yun ay dahil sunod-sunod at sabay-sabay yung utos nyo. Tsaka may mga pagkakataon din na ang kukulit nyo. Kaya nga hayaan mo akong makabawi, okay? Hindi, it's okay, sir. Okay na sa akin na malaman nyo kung ano ang nararamdaman ko sa pinagagagawa nyo. Bumagsak ang balikat ni Reagan dahil sa pagkadismaya. Sa kabila nun ay hindi na niya kinulit pa ang dalaga at bumalik na lang siya sa opisina nila. Muli namang tinuon ni Tina ang kanyang atensyon sa mga dokumento na kailangan niyang tapusin. Inabala na lang muna niya ang kanyang sarili hanggang sa lumipas ang mga oras. Sa kabila ng naging pag-uusap ni Tina at Reagan, nagpatuloy pa rin naman ang magkapatid sa pangungulit sa dalaga. Sa mga nagdaang araw, kapansin-pansin ang kaunting pagbabago sa kambal ngunit naroon pa rin ang kanilang kakulitan. Ang buong akala pa naman ni Tina ay magbabago ng mga boss niya. Ngunit mukhang nagkamali na naman siya. Nang dahil doon ay mas naging malapit ang dalaga sa kambal. Mabuti naman nagkasabay din ang day off natin, Tina. Masiglang bulalas ni Agnes. Oo nga eh, may nakasama tuloy ako sa pamamasyal ngayong araw. Nag-enjoy ako, bes. Sana lagi na lang sabay ang day off natin. Malay mo naman, di ba? O siya, dito na ako Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Gabi na at madilim na sa daan. Oo, wag ka nang mag-alala, okay? Malapit lang naman dito ang sakayan ng jeep pa uwi sa amin. Ngumiti lang si Agnes pagkatapos ay kumaway pa bago ito tuluyang sumakay ng tricycle. Nang tuluyan ng makalayo ang babae, saka naman nagpatuloy sa paglalakad si Tina. At agad siyang dumiretso sa jeep na nakaparada at naghihintay ng mga pasahero. Di kalaunan ay umandar na rin ang jeep at wala pang halos 10 minuto, nakauwi na ang dalaga. Naglalakad pa lang siya palapit sa bahay niya ay agad siyang natigilan nang matanaw ang isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa harap ng pintuan niya. Sir Reagan? Gulat na sambit ni Tina. Anong ginagawa mo dyan? Tina? Ikaw na ba yan? Lasing ka? Bahagyang natawa ang lalaki. Ako? Lasing? Hindi. No. Palakas ata sa inuman to. Bakit ka po nandito, sir? May kailangan ka po ba? I need to see you, Tina. Ha? Ano naman po ang ibig mong sabihin? Gusto kitang makita. Parang may kulang sa araw ko pag wala ka. Bumuntong hininga ang dalaga. Ang mabuti pa po, umuwi ka na. Lasing ka kaya mas maganda kung ipapahinga mo yan. Isa pa po, gabi na Sinubukang maglakad ni Reagan palapit kay Tina, ngunit dahil sa labis na kalasingan ay gumewang-gewang ito at natumba sa damuhan. Napasapo na lang ng noo si Tina dahil hindi niya lubos akalaing masasaksihan niyang nasa ganitong sitwasyon ang isa sa mga boss niya. Ayos ka lang ba, sir? Halika, tutulungan kitang tumayo. Pumasok na lang muna tayo sa loob. Okay lang ako. Kabaliktaran naman ang sinasabi mo, kinikilos mo, sir. Di ko lubos akalain na may pagkaisip bata ka rin pala. Hindi na nakipagtalo ang lalaki. Hinayaan na lang niya si Tina na alalayan siyang bumangon at akayin siya sa paglalakad papasok sa bahay. Pinaupo muna ng dalaga si Reagan sa maliit na sofa bago siya nagtungo sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Oh, uminom ka muna, sir. Magluluto lang ako ng mahihigop mong sabaw. Hindi na kailangan. Agad na hinawakan ng binata ang braso ni Tina. Just stay here. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, sir? Naiintindihan kong lasing ka, pero kahit na sinong lasing ay hindi gagawin ng mga ganito nang walang malalim na dahilan. Saglit na natigilan si Reagan. Katulad ng sinabi ko, gusto kitang makita. Day off mo, kaya naman inalam ko kung saan ang bahay mo.
Kailangan po ba talaga na lasing kang pumunta rito? Kung di ako iinom, di ako magkakaroon ng lakas na loob na humarap sa'yo ngayon. Tingnan niyo nga po ang nangyari. May lakas ka nga ng loob. Hindi ka naman makausap ng matino dahil lasing ka. Hindi nga ako lasing. Alam ko kung anong nangyayari sa paligid ko. At alam ko rin kung anong mga sinasabi ko. Nakakapag-isip pa ako ng maayos, no? Sige po, sabi mo yan eh. Napailing si Tina. Sige, magpahinga ka na lang muna dyan ha. Maglilinis lang ako ng katawan. Ihahatid kita mamaya sa bahay niyo. Binawi ng dalaga ang braso mula sa pagkakahawak ni Reagan pagkatapos ay sa kadali-daling naglakad papunta sa kwarto niya. Nagmamadali na rin siya sa kanyang paliligo para maihatid na nga niya pauwi ang boss niya. Ang ideyang nasa loob ng bahay niya si Reagan ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Kaya hanggat maaari ay gusto na niya itong mapauwi. Matapos maligo ay agad na nagbihis si Tina. Ngunit bigla siyang natigilan dahil sa biglang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Sir! Malakas na sigaw ng dalaga. Ano? Ginagawa mo? Bakit pumasok ka sa kwarto ko? Sorry, akala ko banyo. Nasusuka ka. Hindi na natapos ni Regan ang sasabihin nang muli siyang maduwal. Napatakbo na lamang siya sa banyo na nasa kwarto ni Tina para dun sumuka ng sumuka. Nang mga sandaling yon, nakalimutan na ng dalaga ang nakakahiyang nangyari kani-kanina lang. Nagmadali na siya sa pagbibihis para matulungan ang boss niya. Ayos ka lang po ba? Ayos la. Ilang minuto ring walang tigil sa pagsusuka si Regan dahil sa labis na kalasingan. Nang maikalma nito ang kanyang sarili, ay si Tina na ang nagpresentang linisan siya. Hinayaan na rin muna ng dalaga na mahiga sa kama niya ang lalaki at inasikaso na muna niya ang pagluluto ng mainit na sabaw. Sir, humigo po muna kayo nitong mainit na sabaw oh. Baka sakaling mabawasan niyang kalasingan niyo. Imbis na sumagot, hinablot ni Regan ang braso ni Tina. Pagkatapos ay hinila niya ito, dahilan para mapahiga sa tabi niya ang dalaga. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa labis na gulat, ngunit hindi siya kaagad makakilos. Sir? Kahit saglit lang, Tina. Kahit saglit lang. Sunod-sunod na napalunok ang dalaga nang maramdaman niya ang mga bisig ni Regan na pumupulupot sa bewang niya. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Bigla na lang din siyang nabalot ng init nang maramdaman niya sa kanyang batok ang bawat paghinga ng lalaki. Nagdudulot yun ng kakaibang kiliti sa sistema niya na pilit niyang binabaliwala. Pwede bang manatili akong nakayakap sa'yo hanggang sa makatulog ako? Pabulong na tanong ni Regan. Makatulog? Sino naman pong nagsabi sa inyo na pwede kang matulog dito? Ihahatid po kita sa bahay niyo. Tina, ayoko umuwi sa amin ng ganito. Kaya dito ka mamimirwisyo? Kung ipagtabuyan kita sa labas ng bahay ko. Natawa ang lalaki. Alam ko hindi mo magagawa yan. Masyado ka mabait para gawin sa akin ng bagay niyan. Natahimik si Tina. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga katagang yon mula sa isa sa mga boss niyang walang ibang ginawa kundi ang pahirapan at pagtripan siya. Sa kabila nun, may katiting na tuwa ang umusbong sa dibdib ng dalaga. Pakiramdam niya kahit papano, alam ng boss niya ang totoong pagkatao niya. Okay, fine. Dito ka na lang pumatulog. Pero pakawalan mo na ako. Doon na lang ako sa baba matutulog. Nope, dito ka sa tabi ko matutulog. Nahihibang ka na ba, sir? Lasing lang ako, Tina, pero hindi pa ako nahihibang. Napangiwi ang dalaga. Parang kanina lang tinatanggi mo pang lasing ka. Kapag ganito ka kasi kalapit sa akin, hindi ko magawang magsinungaling. Niisip ko pa lang na magsisinungaling ako, pakiramdam ko alam mo na agad yung buong katotohanan. Ano ba yung sinasabi mo, sir? Dala lang yan ng kalasingan. Hindi, seryoso ako. Napasinghap si Tina na mas lalo pang ilapit ng lalaki ang katawan nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya sa likod niya ang matigas at matipunong abs ni Regan. Bukod ron, may kakaibang umbok din ang parang tumutusok sa bandang hita niya. Sir? Pwede ba kitang hawakan, Tina? Po? Ang katawan mo. Pwede ko bang hawakan? Nakayakap ka na sa akin, sir eh.
Ano pa bang hawak ang gusto mo? Ang mabuti pa, matulog. Hindi na naituloy ni Tina ang sasabihin niya dahil bigla na lang dinakma ng lalaki ang dibdib niya. Impit siyang napadaing dahil sa kakaibang init ng mga palad ni Reagan. Naging mabigat ang kanyang bawat paghinga. Pilit nilalabanan ang pagkatuliro dahil sa sensasyong nararamdaman niya. Sir, anong ginagawa mo? Nahawakan ka. Itong ibig kong sabihin sa tanong ko kanina. Hindi to tama, sir. Boss kita eh. Sekretarya mo ko. So, nandito tayo sa bahay mo ngayon. Sa lugar na to, hindi mo ako boss. Hindi rin kita sekretarya. Inilapit ni Reagan ang bibig niya sa tenga ng dalaga. Sabihin mo sa akin, Tina. Dapat ko bang itigil ang ginagawa ko? Imbis na sumagot, ay mariing napapikit ang dalaga. Tanging ang mabilis at malalakas na kalabog ng puso niya ang umuugong sa kanyang tenga. Parang unti-unti siyang nawawala sa katinoan dahil sa ginagawa ni Reagan sa dibdib niya. Sinasabi ng katawan mo na ipagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Ibig sabihin nito, pumapayag kang magpatuloy ako. Susunod ka ba kapag sinabi kong tumigil ka? No, Oh, ano pang point ng pagtatanong mo? gusto ko lang masigurado na binibigyan mo ako ng permiso. Well, katawan mo na palang gumawa nun. Impit na napaungol si Tina nang bigla na lang bumabangis ang kamay ni Reagan papunta sa loob ng short niya. Tanging panty na lang ang siyang humaharang sa palad nito at sa pechay niya na siyang mas lalong nagpabaliw sa dalaga. Dahil sa labis na panggigigil, bumangon ang lalaki pagkatapos ay pumatong kay Tina. Walang pag-aatubili niyang hinubad ang kanyang damit at agad niyang sinunod ang damit ng dalaga. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa pagtitig sa matatambok na dibdib ni Tina. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang magkahalong pagkamangha at pananabik. Sabihin mo lang sa akin kung dapat na akong tumigil, Tina. Nang walang makuhang sagot, sinunggaban ni Reagan ang dibdib ng dalaga. Hindi na nito napigilan ng kanyang sarili na magpakawala ng impit na mga ingay dahil sa kakaibang sensasyong dulot ng dila ng lalaki. Sa paglalim ng gabi ay siya ring paglalim ng mainit na sandali sa pagitan ni na Tina at Reagan. Parehas na silang walang kahit anong saplot sa katawan. Nakapatong pa rin ang lalaki kay Tina, kaya naman ramdam na ramdam niya ang malaki at matigas nitong alaga. Sir, ang laki. Don't worry, magdadahan-dahan naman ako. Kahit na mapupunit pa rin ako niyan. Hindi naman ako magmamadali. Ako nang bahala. Gagawin ko lahat para di ka makaramdam ng matinding sakit. Bahagyang umupo si Reagan at doon na nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga para masilayan ang alaga nito. Sunod-sunod siyang napalunok. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na magiging ganito kalaki ang alaga ng isang lalaki. Ngayong nasa harap na niya ito, ay hindi niya maiwasang kabahan. Ready ka na ba? Pabulong na tanong ni Reagan. Hindi pa, sir. Just trust me, okay? Niyakap ng lalaki ang nakahigang si Tina. Hinalikan pa niya ang ulo nito, pababa sa noo nito. Pagkatapos ay napunta sa tenga ang labi niya. Napapikit lang ang dalaga dahil sa ginagawa ni Reagan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong sensasyon at aminado siyang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sir, tinapik-tapik ni Tina ang balikat ng boss niya. Ayos ka lang po ba? Bakit hindi ka na gumagalaw? Maya-maya lang, narinig na ng dalagang mahinang paghilik ni Reagan. Doon pa lamang niya napagtanto kung ano ang nangyari. Nakatulog ang lalaki bago pa man may mangyari sa kanilang dalawa. Sa kabila nun, tayong-tayo at matigas pa rin ang alaga nito na hanggang ngayon ay tumutusok sa hita ni Tina. What the hell? Anong ginagawa ko? Ano ba tong pinasok ko? Marahang, inalalayan ng dalaga ang boss para makahiga ito ng maayos. Hindi na siya nag-abalang damitan nito, bagkus ay binalutan na lang niya ito ng kumot. Nang masiguradong komportable na ang pagkakahiga ni Reagan, saka naman siya nagsuot ng damit
at agad na lumabas ng kwarto. Nahiga siya sa sofa at napatitig na lang sa kisame. Paano na lang ako harap sa kanya bukas? Bahagya niyang sinampal ang sarili. Kahihiyan to, Tina. Kahihiyan to. Hindi na malayan ng dalaga ang oras kaya't hindi na niya napansin kung gaano katagal siyang nakatulala at malalim ang iniisip. Hindi rin naman nagtagal nakatulog na rin siya. At laman ng isip niya ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila ng isa sa mga boss niya. Mabilis na lumipas ang mga araw at ginawa ni Tina ang lahat upang maiwasan si Reagan. Naging madali yun para sa kanya lalo pat ilang araw ding hindi pumasok sa kumpanya ang lalaki. Alam ng dalaga na maraming tanong ang boss niya lalo pat nagising itong walang saplot sa kwarto niya ng gabing muntik na may mangyari sa kanila. Sa kabila nun, walang imik itong umuwi nang magising ito kinabukasan. Huy girl, ilang araw nang hindi pumapasok si Sir Reagan ah. Alam mo ba kung ano ang balita? Pabulong na saad ni Agnes. Hindi eh. Bakit? May alam ka ba? Usap-usapan kasi ng mga kasama ko na busy raw ito sa pakikipag-date dun sa isang babae. Anak yun ng isang investor ng kumpanya. Ganun ba? Ilang beses na rin silang nakita ng mga katrabaho natin, no? Mukhang labag pa nga ata sa loob ni Sir Reagan dahil wala man lang daw kabuhay-buhay yung mukha niya. I see. Yun palang dahilan, no? Kaya wala siya nitong mga nakaraan. Mabuti naman kung ganun. Ha? Ano namang ibig mong sabihin, girl? Pabor pa ata sa'yo itong nangyari, ha? Ano kasi? Oo, pabor nga. Di ba, lagi naman niya akong inuutusan. Kahit papaano, nakapagpahinga ako. Sa bagay, may point ka nga naman. Napansin ko rin na hindi ko masyadong inuutusan ni Sir Keegan ah. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara nung sa nandito yung kakambal niya. Sinabi mo pa, ang laki talaga ng pinagkaiba niya, no? Diba? Mabuti naman at hindi lang akong nakapansin. Akala ko namamalikmata lang ako eh. Nagpatuloy lang sa pagkukwentuhan sina Tina at Agnes habang tinatapos ang kanilang mga trabaho. Sa kabila ng mga nalaman ng dalaga, may parte ng puso niyang nakaramdam ng magkahalong lungkot at inis. Hindi niya lubos akalain na pagkatapos ng gabing muntik nang may mangyari sa kanila, magagawa pa ni Reagan ang makipag-date sa ibang babae. Ang inaasahan kasi niya ay uulanin siya ng tanong mula sa lalaki na siyang dahilan kung bakit nag-isip siya ng iba't ibang paraang iwasan ito. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Excuse me, Tina. Pwede ba kita makausap? Biglang tanong ni Keegan na nakatayo na pala sa bandang likuran ng magkaibigan. Sir, nandyan po pala kayo. Pasensya na po, hindi ka namin napansin. Hindi, okay lang. Kakalapit ko lang din naman sa'yo. Ganun po ba? Sige po. Nakahinga ng maluwag si Tina. Ano po palang pag-uusapan natin? Meron akong business meeting na pupuntahan bukas. Dahil ikaw ang sekretarya namin, ikaw na lang ang sumama. Po? Sasama ka sa akin sa business meeting na pupuntahan ko. 3 days yun, kaya maghanda ka na ng mga gamit mo. Ako po? Bakit ako po? Di ba po si Sir Reagan ng kadalasan yung kasama? Busy kasi siya. Hindi siya maring sumama. Ganun po ba? Sige po. Pwede kang umuwi na maaga ngayon para makapaganda ka ng mga dadalhin mong gamit. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo lalabas ng bansa eh. Sige po. By the way, isang beach resort ang pupuntahan natin ha. Kung gusto mo, magdala ka ng masusuot mo ron para mas maging maaliwalas para rin ma-enjoy mo yung pananatili natin doon. Bago makapagsalita ulit si Tina, ay naglakad na palayo si Keegan. Nagsalubong lamang ang kanyang mga kilay pagkatapos ay nabaling ang tingin sa kanyang kaibigan. Mababakas sa mga mukha nila na pareho silang nagtataka. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga bago siya muling bumalik sa ginagawa. Kinabukasan nga ay sumama si Tina kay Keegan sa dadaluhan nitong business meeting. Hindi naman niya napigilang magtaka dahil halos wala naman siyang ginagawa. Bagkus ay nakaupo lamang siya at nakikinig sa meeting hanggang sa matapos ito. Sir, may gusto sana akong itanong. Nag-aalin lang ang sambit ni Tina habang naglalakad sila ni Keegan. Ano yun? Bakit niyo po talaga ako sinama rito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nasabi ko na yun sa'yo?
Oo nga po, pero wala naman po akong ginagawa sa buong meeting niyo eh. Hindi ko po maintindihan kung anong dahilan at kailangan ko pang sumama sa'yo kung wala rin naman pala akong gagawin dito. Natawa ang lalaki. I knew it. Matalino ka talaga, Tina. Hindi ko agad naisip na mapapansin mo yun Ha? Pinagtitripan niyo na naman po ba ako? Hindi, walang ganon. Okay? Eh bakit niyo ako sinama rito? Para mailayo ka kay Reagan. Naging seryoso ang mukha ni Keegan na agad na napansin ng dalaga. At para makausap ka na rin. Makausap? Tungkol saan naman po? Hindi pa ito ang tamang oras dyan. Sa ngayon, Tina, i-enjoy na lang muna natin ang lugar. At ang pananatili natin dito. May 2 araw pa tayo rito eh. Sulitin na lang muna natin. 2 araw? Akala ko po ba tapos na ang meeting niyo? Oo nga. Pero 3 araw ang reservation ko rito eh. Kailangan ko rin ng bakasyon sa mga trabaho ko sa kumpanya. Napatingin ng lalaki kay Tina. At batid ko rin naman na kailangan mo rin ng ganito. Kaya sulitin na natin to. Hindi na nagawang magreklamo ng dalaga dahil alam niyang wala na rin naman siyang magagawa. Malayo sa Maynila ang kinaroroonan nila at hindi niya rin alam kung paano siya magbabiyahe pa uwi ng mag-isa. Dahil magagabi pa lamang, inabala muna ni Tina ang kanyang sarili na maglakad-lakad sa dalampasigan. Sakto rin naman dahil palubog na ang araw, kung kaya't napagdesisyonan na lamang niyang lumusong ng bahagya sa tubig habang pinapanood yun. Ang ganda! Namamanghang bulalas ng dalaga. Ang ganda nga. Napabalikwas sa gulat si Tina. Sir Keegan, nandyan ka po pala. Kararating ko lang. Nakita kasi kita. Kaya naman lumapit ako. Mukhang nag-i-enjoy ka. Nagsuot ka pa talaga ng two-piece. Eh, sabi mo mag-enjoy. Bakit parang inaasar mo ako ngayon? Hindi naman sa ganon. Nabaling ang tingin ni Tina sa papalubog na araw. Unti-unti na ring nilalamon ng dilim ang paligid, dahilan para hindi na masyadong maaninag ang pwestong kinaroroonan nilang dalawa. Maya-maya lang ay may bigla namang naramdaman si Tina, ang isang pares ng mga kamay na biglang pumulupot sa bewang niya. Sir, ikaw ba yan? Ako nga. Pwede ba kitang mayakap? Kahit saglit lang. Ano naman po ang nakain mo at naisip mo yan? Wala naman. Hindi ko matiis eh. Nung makita ko yung katawan mo kanina, gusto ko na lang tumalon palapit sa iyo para mayakap kita ng mahigpit. Ramdam ni Tina ang pag-init ng kanyang muka dahil sa sinabi ng boss niya. Kambal talaga kayo ni Sir Reagan, oh. Parehas kayong nagsasabi ng kung ano-ano. Alam mo bang nabalitaan kong pinuntahan ka ni Reagan sa bahay mo? Alam ko ring lasing siya noon at doon siya nagpalipas ng gabi. Wala naman pong nangyari sa amin, sir. Hindi rin man po ako papayag, no? Napakagat sa pang-ibabang labi si Tina dahil sa pagsisinungaling niya. Hindi rin naman magandang tingnan o isipin yun, sir, di ba? Boss ko kayo, kaya hindi pwedeng mangyari ang mga ganung bagay sa pagitan natin. Sunod-sunod na napakurap si Tina dahil sa katahimikang bumalot sa kanila. Tuluyan na ring lumubog ang araw kung kaya't puro kadiliman na ang naaaninag niya. Nakayakap pa rin sa kanya si Keegan, dahilan para hindi niya maramdaman ang lamig ng tubig. Sir? Manhid ka ba talaga, Tina? Po? Wala ka ba talagang napapansin? O nararamdaman man lang? Ano pong ibig niyong sabihin? Natawa ang lalaki. Ngayon palang binabalaan na kita, Tina. Layuan mo si Reagan. Bakit po? Basta makinig ka na lang sa akin. Iwasan mo siya. At kung maaari, huwag mo hayaan ang sarili mong mapalapit sa kanya. Wala siyang magandang maidudulot sa'yo. Sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Teka lang naman, sir. Kumuwala si Tina sa pagkakayakap ni Keegan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Isa pa, bakit niyo ginagawa yan? Bakit niyo sinisiraan ang kapatid niyo? Hindi ko siya sinisiraan, okay? Katulad ng sinabi mo, kapatid ko siya. Kaya kilala ko siya. At alam ko ang ugali na meron siya. Kahit na po, paninira pa rin ang ginagawa mo. Masyado ka mabait, Tina. Hinawakan ni Keegan ng isang kamay ng dalaga. Pagkatapos ay hinila niya ito palapit sa kanya. Hindi mo dapat maranasan ang matinding sakit ng dahil lang sa isang lalaking
Walang kwenta at mapaglaro. Magtiwala ka sa akin, okay? Sundin mo kung anong sinabi ko. Pero naguguluhan ako, sir. Anong ginagawa mo? Napasinghap si Tina nang maramdaman niya ang labi ng lalaki sa kanyang leeg. Nagdudulot yun ng kakaibang init at sensasyon sa katawan niya habang tumatagal ay unti-unting inaalis ang katinuan niya. Naging mabigat ang bawat paghinga ng dalaga. Kasabay nun ang sunod-sunod na impit na pagdaing niya. Ibaling mo na lang sa akin ang atensyon mo, Tina. Ibaling mo na lang sa akin, okay? Sa'yo? Kambal kami ni Regan. Sigurado naman ako magkamukha kami. Nakikita mo naman siguro yon. Hindi naman po nakatuon kay Sir Regan ang atensyon ko. Alam ko kung ano nangyari sa pagitan niyo ng kakambal ko ng gabing yun, Tina. Paano mo nalaman? I have my ways. Sinabi niya sa'yo? Nope. Inalam ko. At alam kong nagdahil sa pangyayaring yun, maaring mahulog ang loob mo kay Regan. Kaya naman ngayon palang binabalaan na kita. Huwag na huwag kang mahuhulog sa isang lalaking katulad niya. Imbis na sumagot ay napapikit si Tina nang bigla na lamang dakmain ng lalaki ang dibdib niya. Mas lalong naging mabigat ang kanyang bawat paghinga dahil na rin sa pagpigil niyang makagawa ng anumang ingay. Habang tumatagal ay unti-unti na ring nanghihina ang katawan ng dalaga na para bang nagugustuhan na rin ito ang ginagawa ni Keegan. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Tina nang maramdaman niya ang isang kamay ng lalaki na bumaba sa panty niya. Sunod-sunod siyang napalunok, lalo na nang himas-himasi ni Keegan ang pechay niya. Sir! Doon pa lamang, parang nabalik sa ulirat ang lalaki. Napatitig siya sa kanyang sekretarya. Pagkatapos ay sa kabumbang tingin sa kamay niya na nasa pagitan ng mga hita ng dalaga. Mariin siyang napapikit at saka nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. I'm sorry, Tina. Hindi ko sinasadya. Lumayo si Keegan sa dalaga. Pasensya ka na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Okay lang, sir. Wala naman pong nangyari. Tama, walang nangyari. Dali-daling umahon si Tina at naglakad palayo. Napatitig na lang ang lalaki sa kanyang kamay na kanina lang ay naglalaro sa pechay ng dalaga. Hindi pa rin niya maikalma ang kanyang sarili. Kahit nakaalis na si Tina, ay matigas pa rin ang kanyang alaga. Bitin na bitin sa nangyari. Napagdesisyonan na lamang ni Keegan na manatiling nakababad sa tubig hanggang sa tuluyan ng kumalma ang kanyang sistema bago siya nagtungo sa kwartong inuokupan niya. Naging awkward ang natitirang araw ng pananatili ni Tina at Keegan sa beach resort na hindi nga nila namalayan ang paglipas ng mga oras at araw. Pero nang makabalik sila sa Maynila ay naging abala na sila ulit sa kani-kanilang mga trabaho. Ano girl, kamusta naman ang bakasyon niyo ni Sir Keegan? Nag-enjoy ka ba? Nag-uusisang tanong ni Agnes. Bakasyon? Business meeting ang pinunta namin doon, no? Hindi bakasyon. Ganun na rin yun. Napabuntong hininga si Tina. Ayos naman, na-close ni Sir Keegan ang deal at hindi rin naman kami nagkaroon ng problema sa meeting. So, nag-enjoy ka nga? Saan pa ako mag-e-enjoy? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakasama mo si Sir Keegan. Alam naman nating dalawa na mas matino si Sir Keegan kumpara kay Sir Regan, no? Nakatuon ang atensyon ko sa trabaho, no? Kaya naman hindi ko alam kung nag-enjoy ba ako. Mabilis na napaiwas ng tingin ng dalaga nang maalala niya kung anong nangyari sa kanilang dalawa ni Keegan sa dagat. Muli na naman siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan, dahilan para sunod-sunod siyang mapahinga ng malalim. Alam mo ba, hinahanap ko ni Sir Regan. At eto pa, sa 3 araw na wala kayo rito, 3 araw ding bad mood si Sir. Ano naman ang kinalaman ko dyan? Napangiwi si Agnes. Manhid ka ba talaga? O sadyang syunga-syunga ka? Hindi mo ba naiisip na kaya nagkakaganon si Sir Regan dahil wala ka? At hindi ka niya nakikita? Ay nako, kung ano-ano talaga yung pumapasok sa isip mo. Bumalik ka na sa trabaho mo. Baka mahuli pa tayong nagchichismisan dito. Pinilit na lamang ni Tina ang kanyang sarili na maging abala sa mga tumambak niyang trabaho. Simula kasi nang makabalik siya sa Maynila, ginawa niya rin ang lahat para maiwasan si Keegan. Wala siyang mukhang maiharap sa lalaki dahil sa nangyari sa pagitan nilang dalawa. Dumagdag pang kambal nitong si Regan na hanggang ngayon ay nangungulit pa rin sa kanya. We need to talk.
Napaigtad sa gulat si Tina dahil sa pagsulpot ng isang lalaki sa bandang likuran niya. Bago pa siya makasagot ay hinablot nito ang kanyang braso at wala siyang nagawa kundi ang sumunod rito nang hilahin siya nito paalis. Teka lang, Sir Regan, saan mo ako dadalhin? Aray, nasasaktan ako, sir. Sumunod ka na lang sa akin. Pitawad mo yung kamay ko. Kaya kong maglakad at sumunod sa iyo ng mag-isa. Hindi mo ako kailangan kalad ka rin. Tumigil sa paglalakad ang lalaki. Nilingon niya ang dalaga pagkatapos ay sa kanabaling ang tingin niya sa kamay niyang nakahawak sa braso ni Tina. Maya-maya lang ay bumalik ang tingin niya sa mukha nito at doon ay nakitang nasasaktan ang ekspresyon ng dalaga. I'm sorry. Ano po bang pag-uusapan natin? Bakit kailangan mo pa akong hilahin papunta rito sa likod ng kumpanya? Saan kayo nanggaling ni Keegan noong nakaraan? Hindi niyo po ba alam? May pinuntahan kaming business meeting. Busy ka raw kaya akong sinama niya. For 3 days? Para sa isang business meeting? Nagtagal kayo? Ng 3 days? Hindi ko na po kasalanan yun, sir. Ang mabuti pa si Sir Keegan na lang po ang kausapin niyo tungkol dyan. Dahil hindi naman po ako nagplano noon. Ano pang ginawa niyo ron? Ha? Ano pong ibig mong sabihin? Kilala kong kakambal ko, Tina. Alam kong may iba pa siyang ginawa habang magkasama kayong dalawa ron. Naglakad si Regan palapit sa babae. Ipagpalagay na lang natin na inakit ka rin niya. Ano may nangyari sa inyong dalawa? Matapos marinig yon, ay hindi na napigilan ni Tina ang kamay niyang lumagapak sa pisngi ng boss niya. At imbis na kabahan, mas nanaig ang inis na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Wala na siyang pakialam kahit na boss niya pa ito. Bastos ka din no? Hindi porket boss kita may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Kung gusto mong malaman kung ano pang nangyari sa pananatili namin sa beach na yon, si Sir Keegan ang tanungin mo. Aalis na sana si Tina, ngunit hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya. Kung ganoon, may nangyari sa inyong dalawa? Wala. Hindi mo ako maluloko, Tina. Kilala ko si Keegan. Bakit ka pa nagtatanong? Kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa isasagot ko. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, ha? Nasagot ko ng tanong mo, di ba? Wala na akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. May sinabi pa siya sa'yo? Meron. Marami. Kung ganoon, binalaan ka na pala niya. Naniwala ka naman? Kung maniwala man ako hindi, labas ka na ron, sir. Pwede bang itigil mo na itong ginagawa mo? Kung makaasta ka, daig mo pang nobyo ko, ha? Natawa si Regan. Gusto mo ba maging nobyo ko? Hindi pa po nasisira ang utak ko para pumayag ako na maging kasintahan mo, sir. Kung ganun, gusto mo pang ligawan kita? Hindi na kailangan, sir. Hindi rin naman kita sasagutin. Binawi ni Tina ang braso niya mula sa pagkakahawak ng boss niya. Hindi ba't may babae ka nang dinidate? Sa kanya mo na lang ituon ang atensyon mo at huwag mo na akong abalahin. Paano kung sabihin ko na ikaw ang gusto ko? May dinidate ka ng babae. Pagkatapos sasabihin mo, ako ang gusto mo? Anong kalokohan yan, sir? Totoo sinabi ko, Tina. Maniwala ka sa akin. Tigilan mo na ako, sir. Hindi ako interesado sa'yo at mas lalong wala akong balak na makipagrelasyon sa isa sa mga boss ko. Nakakuyom ang mga kamao ng dalaga nang maglakad siya palayo. Hindi niya lubos akalain na may ganitong ugali si Regan at talaga namang nagdudulot yon ng matinding inis sa sistema niya. Kahit na sino naman sigurong matinong babae ay maiinis din matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Regan kanina. Hindi pa ako tapos na kausapin ka. Muli na namang hinila ng lalaki ang braso ni Tina. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit na ang pagkakahawak niya at mas malakas na ang puwersa ng pagkakahila niya. Hindi pa siya nakontento. Matapos hilahin ay patulak siya nitong pinasandal sa pader. Nang mga sandaling yun ay parang ibang Regan na ang nasa harap ng dalaga. Ang kaninang galit at inis na nararamdaman ni Tina ay napalitan na ng pagkabahal at pangamba. Anong ginagawa mo, sir? Nasasaktan ako. Wala pa akong ginagawa, Tina. Mas lalo kong masasaktan pag nagpumiglas ka pa. Bitawan mo ako. Kung di lang rin kita makukuha sa matinong pakikipag-usap, handa akong kuhanin ka ng pwersahan, Tina. Kaya naman mamili ka na kung anong gusto mong mangyari. Bitawan mo, sabi ako. Wala nang pag-aalinlangang sinipa ng dalagang pagitan ng hita ni Regan. Halos maggulong ito sa matinding sakit na nararamdaman. Nagkaroon na ng pagkakataon si Tina na makatakbo palayo ngunit nahawakan naman ng lalaki ang isang paa niya
kaya naman natumba siya. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Biglang tanong ng isang lalaki. Parang nabuhayan ng pag-asa si Tina matapos marinig ang tinig na yon. Sir Keegan? Tina? Regan? Anong nangyayari? Huwag ka na makialam dito, Keegan. Anong ginagawa mo kay Tina? Ha? Nahihibang ka na ba? Agad na nilapitan ni Keegan ang kanilang sekretarya at tinulungan itong makatayo. Kahit papano'y nabawasan na ang pagamba ng dalaga dahil sa pagdating ni Keegan. Bakas pa rin ang takot sa mukha ni Tina, ngunit agad yung napalitan ng inis nang mabaling ang tingin niya kay Regan. Tigilan mo na ako, sir. Hindi kita gusto, okay? Kahit na ano pang gawin mo, hindi kita magugustuhan. Hindi mo ako mapipigilan, Tina. Gagawin ko lahat para makuha ka. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang gawin sa kanya yun? Huwag mo nang pairalin ng pagiging sakim at ignorante mo, Regan. Ikaw mismong sumisira ng pangalan mo at sa pangalan ng kumpanya natin. Huwag ka na makialam dito, Keegan. Bakit pinagtatanggol mo siya? Sa lahat ng babaeng natipuhan ko, si Tina lang ang pinagtanggol mo Ngayon ko lang nakialam sa mga trip ko Matalim na napatingin si Regan sa kanyang kakambal. Sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba siya? Hindi na mahalaga kung gusto ko man o hindi. Ang pinupunto ko rito, hindi ka na bata. Meron ka ng pangalan na dapat pangalagaan. Stop being childish, okay? Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Diyan ka nagkakamali. Kayang-kaya kong makuha ang kahit na anong gusto ko. Tinuro niya si Tina, and that includes you. Hindi mo ako makukuha, sir. Hindi mo ako makukuha. Kung ganyan palang tunay mong ugali, mas lalong hindi mo makukuha ang loob ko. Sana nun pa nakita ko na yan. Baka sakaling nun pa, nilayuan na kita. Tumakbo palayo si Tina. Narinig pa niya ang pagtawag sa kanya ni Keegan. Ngunit hindi na niya ito nilingon. Hindi niya magawang ipakita sa mga boss niya ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang mga luha, kung kaya't tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makalayo sa mga ito. Hindi na malaman ng dalaga kung saang direksyon siya magtutungo. Ang tanging laman ng isip niya ay ang makalayo sa kumpanya at makalayo sa mga boss niya. Hindi maipagkakaila ni Tina na may panghihinayang at sakit na bumabalot sa puso niya dahil sa nangyari. Matagal-tagal na rin naman siyang nagtatrabaho para sa kambal at hindi lubos maisip na may ganung ugali si Regan. Tina, wait lang. Hintayin mo ko, please. Humahabol na sigaw ni Keegan. Sasamahan kita. Napatigil sa pagtakbo ang dalaga, ngunit nanatili siyang nakatungo. Patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha at nagiging malakas ang kanyang paghikbi. Nagulat naman siya nang bigla siyang yakapin ni Keegan nang makalapit na ito sa kanya. Sa kabila noon, hindi siya nagreklamo. Bagkus ay mas lalo lang siyang umiyak nang maramdaman ang mainit na bisig ng lalaki. Kung saan ka pupunta, hayaan mong samahan kita. Hindi sumagot ang dalaga, ngunit tumango siya bilang tugon. Ilang minuto pa, nanatiling magkayakap sa posisyon na yon. Hindi alintana ang nagtatakang tingin ng mga taong dumadaan bago sila magsimulang maglakad ulit. Ayos ka na ba, Tina? Hindi ko alam. Saan mo ba gustong pumunta? Kahit saan. Basta malayo sa lugar na to. Malayo sa kumpanya niyo at sa kakambal mo. I see. Ako nang bahala. Kahit naguguluhan, minabuti na lang ng dalaga ang manahimik. Kahit papano naman ay tumigil na siya sa pag-iyak, ngunit hindi pa rin nawawala ang bigat ng kanyang dibdib. Ilang minuto rin silang naghintay sa tabi ng kalsada bago dumating ang isang kotse. Bumaba ang driver ni Keegan na siya namang naging hudyat para sa pagsakay nilang dalawa ni Tina. Tahimik lang ang buong biyahe ng dalaga. Hindi rin naman nag-abala si Keegan na kulitin ito dahil nakatuon ang atensyon niya sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa pupuntahan nila. Anong ginagawa natin dito? Alam ko na, kailangan mo ng oras para makapag-isip-isip. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang lugar na kailangan mo. Napangiti si Tina. Thank you. Basta para sa'yo. Handa akong gawin lahat para mapasaya ka, Tina. Napatitig ang dalaga sa kulay asul na dagat. Malakas ang tunog na naidudulot ng bawat paghampas ng alon sa malalaking bato na di kalayuan sa pwesto nila. Ngunit para yung isang musika sa pandidig ni Tina. Wala sa sariling nagkwento ang dalaga tungkol sa nangyari kanina. At seryoso namang nakinig sa kanya si Keegan.
Habang unti-unting nalalaman ng lalaki ang lahat ng ginawa at sinabi ng kakambal niya, ay unti-unti ring nabubuhay ang inis sa loob niya. Pinilit na lamang niyang ikalma ang kanyang sarili dahil alam niyang wala namang magbabago kahit pa magwala siya sa galit. Gusto mo ba siya, Tina? Biglang tanong ni Keegan matapos maikwento ng dalaga. Hindi mo kailangang magsinungaling. Wala namang masama kung magugustuhan mo siya eh. Hindi ko rin alam eh. Naging magaan ang loob ko sa kanya, oo. Pero hindi rin naman kami masyadong naging malapit sa isa't isa. Nasasaktan ka ba? Dahil sa ginawa niya kanina? Kaya ka ba umiyak dahil doon? Siguro. Kung ganun, gusto mo nga siya. Hindi man ganun kalalim, pero meron kang nararamdaman para sa kanya. Hindi rin. Natawa si Tina. Pagkatapos ay pinahid ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Kapag may gusto ka kasi sa isang tao, hahanap-hanapin mong presensya nito. Yung parang hindi makukumpleto yung araw mo kapag hindi mo siya nakikita. At kapag nagkita naman kayo, may kakaibang saya na dulot yun sa sistema mo. Muli niyang tiningnan si Keegan. Hindi ko naman yun naramdaman sa kakambal mo eh. Kung ganun, bakit ka umiyak kanina? Siguro dahil nagulat ako. Hindi ko inaasahan na magagawa sa akin yun ni Sir Regan. Mas lalo namang hindi ko inasahan na may ganun pala siyang ugali. Binalaan na kita, Tina. Sana maniwala ka na sa akin. Dahil nakita mo na kanina ang tunay na ugali niya. Isa pa, ginagamit ka lang niya para gawing pampalipas oras. Hindi ka talaga niya gusto, Tina. Para kay Regan, trip-trip lang lahat ng to dahil bored siya. Napabuntong hininga ang lalaki. Isang playboy si Regan. Marami na siyang pinaiyak at nilokong babae. Kapag nakuha na niyang gusto niya mula sa mga yun, iiwan na lang niya to basta-basta. Eh bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Dahil alam ko rin namang di ka agad maniniwala, no? Nung binalaan kaya kita, parang mas naniwala ka pa na mabait ang kakampal ko. I'm sorry. Di mo naman yung kasalanan. Dapat pinaintindi ko lang sa'yo nang mas maayos. Hindi sana umabot sa ganito. Napatitig si Tina sa lalaki. Kasunod nun ay ang paglagabog ng dibdib niya na kahit anong pilit niyang pakalmahin ay nabigo siya. Nang mga sandaling yon, nawala ang lahat ng hinanakit at agam-agam niya habang pinagmamasdan si Keegan. Para bang ito lang ang nag-iisang tao sa paningin niya ng mga oras na yon? Eh bakit mo to ginagawa? Nagsalubong ang mga kilay ni Keegan. Ang alin? Ito, ang tulungan ako. Pinagtanggol mo pa ako sa kakambal mo. Binalaan mo rin ako tungkol sa kanya. Hindi yun basta gagawin ng kahit sino lang lalo pat kakambal nila ang usapan. Oo nga, kakambal ko si Regan. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko siyang gawin lahat ng gusto niya kahit mali na. Hindi na kami bata. Hindi na ako bata. Alam ko na kung anong tama at mali. Alam ko na rin kung ano ang dapat kong gawin. Bagyang natawa si Tina. Ang laki ng pinagkaiba niyong dalawa. Yeah, I know. Bigla na lang lumapit si Keegan sa dalaga. Ayos ka na ba? Salamat sir mabuti. Umuwi na tayo. Ihahatid na kita sa inyo para masigurado kung ligtas ka. Hindi na umangal pa si Tina. Katulad kanina, naging tahimik din ang biyahe nilang dalawa pa uwi. At mas naging mabilis din yun. Madilim na nang makarating sila sa bahay ng dalaga. Nagpaalam lang saglit si Keegan pagkatapos ay umalis na rin ito agad. Dumiretso naman si Tina sa kwarto. Pakiramdam niya'y nauubos ang lahat ng lakas ng katawan niya dahil sa nangyari kanina. Kaya naman nang mahiga siya sa kanyang kamay agad siyang nakatulog. Sa paglipas ng mga araw ay naging mahirap para kay Tina ang umiwas at lumayo kay Regan. Mabuti na lang at palaging nariyan si Keegan na siyang nagiging dahilan para mabaling sa iba ang atensyon niya. Hoy girl, may problema ba sina Sir Regan at Keegan? Hindi sila nag-uusap? Tanong ni Agnes. Ilang araw ko lang napapansin na parang may alitan silang dalawa. Alam mo kahit kailan chismosa ka. Gusto ko lang naman malaman no. Ano? Meron ka bang alam? Eh hindi ko rin alam, okay? Sila na lang ang tanungin mo. Eh di nawalan ako ng trabaho. Mas lalo kang mawawalan ng trabaho kapag puro chismis ang inuna mo. Bumalik ka na doon sa pwesto mo. Napailing na lang si Tina. Pagkatapos ay sa kasunod-sunod na huminga ng malalim. Kung pwede niya lang sabihin kay Agnes ang tunay na nangyari matagal na niyang ginawa.
Batid ng dalaga na halos lahat ng empleyado sa kumpanya ay napapansin na ang pagbabago at ang alitan sa pagitan ng kambal nilang boss. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nagiging mabigat para kay Tina ang dalhin ng dahilan kung bakit naging ganun ang mga boss nila. Kailangan kita makausap. Agad na hinablot ni Regan ang braso ng dalaga. Sumama ka na lang sa akin. Huwag ka na magtanong pa. Saan po? Saan mo siya dadalhin? Sa tingin mo ba, hahayaan kitang tangayin na lang ng basta si Trina? Matapos ng ginawa mo sa kanya noong nakaraan? Siguro naman, alam mo hindi ako makakapayag. Sa kanang braso ng dalaga ay nakahawak si Regan. Sa kaliwang braso naman, si Keegan ang nakahawak. Ramdam ni Tina ang mahigpit na pagkakahawak ng kambal sa magkabila niyang braso. Impit na lamang siyang napapadaing at napapangiwi dahil sa sakit. Nasasaktan po ako. Bitawan mo siya, Keegan. Mag-uusap lang naman kaming dalawa. Kaming dalawa lang. Hindi ka nakasali, huwag ka nang makialam. Gusto mo siya makausap? Kailangan kasama ako. Hindi ligtas si Tina kapag kasama ka niya. Kinakalaban mo talaga ako. Kahit sino naman, kakalabanin ko. Basta alam kong mali ang ginagawa nila. Kahit na ikaw pa mismo ang kakambal ko. Biglang natawa si Regan. Yan ba talaga ang dahilan mo? O baka naman may gusto ka na rito sa babaeng to? Napatingin si Tina kay Regan. Sa ikalawang pagkakataon, nakita na naman niyang nakakatakot na pagkatao ng lalaki. Sunod-sunod siyang napalunok. Habang pilit inaagaw ang braso niya mula sa pagkakahawak nito. Huwag mo nang subukan, Tina. Hindi ako titigil hanggat di kita nakakausap. Pagbabantang angil ni Regan. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Di ba't sinabi ko na sa'yo, gagawin ko lahat para maging akin ka. Liligawan kita kung yun ang kailangan para makuha kong loob mo. Hindi nga kita gusto, sir. Kahit na anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Kahit na sinong babae, nagkakadarapang lumapit sa akin, Tina. Huwag mo itanggi, dahil alam ko may nararamdaman ka para sa akin. Baka nakakalimutan mo, may nangyari sa atin nung gabing nagpunta ako sa bahay mo, nang lasing ako. Walang nangyari sa atin ng gabing yun, sir. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga ako dahil hindi yun natuloy. Ngayon nakikita ko ng tunay na ugali mo. Kaya naman mas pinagsisisihan kong pinasok kita sa bahay ko ng gabing yun. Napakuyom ang kamao ni Tina. Hindi rin porket maraming babaeng nagkakagusto sa iyo. Ibibilang mo na ako ron. Hindi kita nagustuhan. Hindi kita gusto. At mas lalong hindi kita magugustuhan. May mahal na akong iba. At hindi ikaw yun. Halos nabalot ng katahimikan ng buong silid na kinaroroonan nilang tatlo. Kahit ang mga empleyado na nakikiusyoso mula sa labas ay natameme dahil sa narinig nila. Bakas ang gulat sa mata ng kambal. At kahit si Tina, nagulat din sa sinabi niya. Nagbibiro ka lang, di ba? Natatawang saad ni Regan. Biro lang yun, di ba? Imposible naman kasing hindi ako magustuhan mo, Tina. Totoo ang sinabi ko, Sir Regan. May mahal na akong iba at hindi ikaw yun. Hindi ko alam kung paano pumasok sa utak mo na may isip mo na magugustuhan kita. Ganyan ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Ni hindi mo nga ata nakikita yung ugali mo eh. Sino ba namang babae magkakagusto sa'yo? Ha? Matapos ang ginawa mo sa akin nung isang araw? Kung di akong gusto mo, sino? Napabaling ang tingin ni Tina kay Keegan. Napakurap-kurap ang mga mata nito dahil sa pagtataka habang nakatitig sa dalaga. Kasunod nun ay biglang pagkalabog ng dibdib niya na di nagtagal ay naging mabilis na pagtibok na ng puso niya. Si Sir Keegan, siyang lalaking mahal ko. Puwersahang hinawi ni Tina ang kamay ni Regan na nakahawak sa isang braso niya, dahilan para mapabitaw ito. Nakangiti na siyang naglakad palapit kay Keegan. Walang halong pagpapanggap, walang halong pagsisinungaling. Totoo ang sinabi ng dalaga at ng mga sandaling yon, niya lang din yon natanggap. Kumpara sa'yo, mas mabait at mas matino si Sir Keegan. Hindi na naging madali para sa akin ang madiskubre ang nararamdaman ko para sa kanya. Mas lalong hindi naging madali para sa akin ang matanggap yun. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. Doon na mas lalong lumalim ang pagtingin ko para sa kanya. Hindi totoo yan. Maniwala ka man o hindi, wala na akong pakialam sa Regan. Si Sir Keegan po ang gusto ko at handa akong makasama siya habang buhay. Seryoso ka ba, Tina? Halos pabulong na tanong ni Keegan. Hindi ba ito palabas lang? Para patigilin mo lang ang kakambal ko? Imbis na sumagot, inangklan ng dalaga ang mga kamay niya sa batok ng lalaki
Pagkatapos ay hinapit ang mukha nito palapit sa kanya. Nasaksihan ng lahat ang paglapat ng labi ni Tina at Keegan. Karamihan ay napatili pa dahil sa kilig. Ngunit may nag-iisang nabalot ng inis dahil sa nakita. Mukha ba akong nagbibiro, sir? Nakangiting tanong ni Tina. Wala nang atrasan to ah. Alam mo naman na magkasama pa lang tayo sa beach. Ay umamin na ako sa'yo. Hindi ko alam na dadating ang araw na to, Tina. Magpasalamat ka sa kakambal mo dahil siya talagang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob ngayon na aminin ang nararamdaman ko sa'yo. Humarap si Keegan sa kakambal niya. Narinig mo naman siguro ang sinabi niya, di ba? Ako ang gusto niya. Ako ang mahal niya. Sa akin siya. Kung binabalak mo siyang agawin sa akin, binabalaan kita. Hindi ako madaling kalaban, Regan. Kahit kailang panira ka ng plano ko, Keegan. Halos magwala pang lalaki habang naglalakad siya paalis. Nakahinga naman ng maluwag si Tina dahil sa wakas natapos na ang panggugulo ni Regan. Masyadong marami at mabilis ang mga nangyari sa mga nakalipas na linggo. At hindi lubos akalain ng dalaga na sa ganito hahantong ang lahat. Sa kabila noon, masaya siya dahil natanggap at naamin na niya ang nararamdaman niya para kay Keegan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging malapit sa isa't isa, sina Tina at Keegan. Mas lalo ring umusbong ang kanilang pag-iibigan hanggang sa magkatuluyan na silang dalawa. Hindi maipaliwanag ang saya na nararamdaman ng dalaga sa piling ng lalaki at wala na siyang ibang mahihiling pa. Sobrang saya ko sa'yo, girl! My gosh! Sino ba naman ang mag-aakala na mahuhulog ka pala sa isa sa mga boss natin? Isipin mo yun wala silang ibang ginawa sa'yo noon kundi pahirapan ka. Look at you now, happily in love. Sinabi mo pa, Agnes. Kahit ako, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi mo naging maganda ang nangyari nung una. Masasabi ko namang naging maayos ang lahat. Lalo na ang pagsasama namin ni Keegan. Nang dahil dun sa mga karanasan na yun. Siyang tunay. Naalala ko pa mala teleserye yung eksena ng girl. Ang haba ng hair mo, dalawang hot na lalaki, nag-aagawan at naghihilahan sa'yo. Iba ka talaga, Tina. Ay, pwede ba? Huwag mo nang banggitin ang tungkol dyan. Natawa si Agnes. Ano ka ba naman, te? Dapat tinatawanan mo na lang ang mga ganong usapan, no? Ilang buwan na rin naman ang nakalipas nang mangyari yun. At ikaw na rin mismo nagsabi na masaya ka na ngayon. Sa bagay, may point ka naman. Pero aaminin ko, kahit ako nagulat talaga, hindi ko lubos sa kalain na may ganong ugali si Sir Regan. Yung sunod-sunod niyang pag-utos sa'yo noon, alam ko para lang asarin ka eh. Pero yung pagbabanta niya na puno ng pagnanasa, naku, ibang usapan yun. Kahit ako nagulat din. Ay, mukhang totoo nga ang kasabihan na hindi natin makikilalang isang tao ng basta-basta. Matagal na akong nagtatrabaho bilang sekretarya sa kumpanyang to. Pero halos taon din ang itinagal ko bago ko nalaman na may nakatagong ugali pala si Sir Regan. Ang hirap tuloy magtiwala ngayon. Pero, Agnes, lagi mo ring tatandaan na ang lahat ng tao may karapatan at may kakayahang magbago kung gugustuhin nila. Kahit na ganun ang ginawa ni Sir Regan sa akin noon, naniniwala pa rin akong magbabago siya. Makakatagpo rin siya ng taong makakapagpabago sa kanya. Isang tao na patitinuin siya. Naku, tama ka, girl. Masyadong hot at gwapo si Sir Regan para masayang lang dahil sa pangit niyang ugali. Pinag-uusapan niyo ba ako? Natigil sa pag-uusap ang magkaibigan nang marinig nila ang seryosong tinig na yon ng lalaki. Mabagal silang napalingon at agad na nabalot ng magkahalong kaba at hiya nang makita nila ang mukha ni Regan. Sir? Narinig ko lahat ng mga sinabi niyo. Pasensya na, sir. Napayo ko si Agnes. Hindi na po mauulit. Huwag niyo na po kaming tatanggalin sa... Tama naman yung mga sinabi niyo. At naiintindihan ko kung ganun ang tingin at iniisip niyo sa akin ngayon. Kasalanan ko lahat naman yun, kaya wala akong karapatan para magalit sa inyo. Po? Anong ginagawa mo rito, Regan? Pinagbabantaan mo ba ulit ang nobya ko? Di ba pwedeng kinakausap ko lang ng maayos si Tina? Babe, stop. Tama ang kakambal mo. Kinakausap niya lang kami ng maayos. Eh ano ba kasing ginagawa mo rito? Matapos ang ilang buwan mo hindi pagpapakita rito, bigla ka nalang dadating. Ano ba kailangan mo? Nandito ako para humingi ng tawad kay Tina. Ha? Sa akin po? Alam kong mali ang ginawa ko sa'yo noon. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun nagawa.
Siguro, dahil isip bata at immature talaga ako ng mga panahon yun. Walang ibang laman yung isip ko kundi puro kalokohan. Nadamay pa kita. Napaiwas ng tingin si Regan. Bakas ang labis na sinseridad sa kanyang tinig. Humingi ako ng tawad, Tina. Alam ko hindi madali para sa'yo mapatawad ako pero handa ako Matagal na kitang napatawad. Babe! Pagpoprotesta ni Keegan. Totoo ang sinabi ko, babe. Hindi pa man siya humihingi ng tawad. Napatawad ko na siya. Sabi kasi ng lola ko noon na hindi ako magiging tunay na masaya kung meron akong hinanakit at kinikimkim sa puso ko. Alam kong mali ang ginawa ni Sir Regan noon. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi na niya magagawang magbago. Kaya naman kusa ko na rin siyang pinatawad. Ang totoo niyan. Natigil ang sasabihin ni Regan nang biglang may humampas sa balikat niya na isang magandang babae. Ang tagal mo naman! Hihingi ka lang ng tawad. Bakit parang inabot ka na ng siyam-siyam dyan? Oo na, ito na. Tapos na nga eh. Hi, ako nga pala si Jelay, ang girlfriend ni Regan. Nakarating sa akin lahat ng ginawa ng lalaking to sa'yo. Tina, bilang isang babae, hindi ko yun nagustuhan, kaya naman inutusan ko siyang humingi sa'yo ng tawad. Hello, kinagagalak kitang makilala. Hindi ka na sana nag-abala pa. No worries, Tina. Matagal na niyang balak humingi ng tawad sa'yo. At alam ko nagsisisi na yan sa ginawa niya. Ako nga nagtulak sa kanya para magkaroon ng lakas ng loob na humarap sa'yo ngayon eh. Salamat. Ano pre? Nakahanap ka na ba ng katapat mo? Tigilan mo ko, Keegan. Napuno ng tawanan ng sandaling yon. Ito ang tunay na saya na tinutukoy ni Tina. Walang bahid ng galit at walang nakatanim na sama ng loob. Sa isip-isip ng dalagay, nagpapasalamat siya sa mga payo ng lola niya noon dahil mukhang totoo ang mga ito. Mabilis na lumipas ang mga linggo at buwan. Bumalik na sa dati ang samahan ng kambal at kinatuwa naman yun ni Tina. Mas lalo pang naging matibay ang pagmamahalan nila ni Keegan. Kasal at mga anak na lang ang kulang, matatawag na silang isang kumpletong pamilya. Babe, anong nagustuhan mo sa akin? Biglang tanong ni Keegan pagkatapos ay sakay yumakap sa kanyang nobya. Ano bang klaseng tanong yan? Anong nakain mo? Bigla mong natanong yan. I'm just wondering, okay? Kambal kami ni Regan, di ba? Marami rin nagsasabi na halos magkamukha kami. Bakit ako napili mo? Magkamukha kayong dalawa. Pero magkaiba naman kayo ng ugali eh. Isa pa, hindi naman ako basta-basta nagdesisyon na gustuhin ka at piliin ka. Puso ko ang nagdesisyon. Puso ko kasi ang nakakilala sa'yo eh. Ibig sabihin ba nun? Ay matagal ka na talagang may gusto sa akin? Na hindi mo talaga nagustuhan si Regan kahit kaunti? Umiling si Tina. Siguro naging interesado ako sa kanya. Pero hindi ko masasabing nagustuhan ko siya eh. Iba kasi talagang dating niya sa akin eh. Para bang hanggang kaibigan lang o kapatid lang yung maituturing ko sa kanya. Ano bang pinagkaiba naming dalawa? Bukod sa ugali, ano pa? Napangisi ang dalaga. Mas malaki ang alaga mo? Tina. What? Nagtatanong ka tapos, nung sinagot ka, maiinis ka? Yeah, right. Nakita mo rin palang alaga ni Regan. Kaya nga masasabi kong mas malaki sa'yo kumpara sa kanya eh. Nanlaki ang mga mata ni Keegan at bigla na lang niya maramdaman ang mainit na palad ng kanyang nobya sa dibdib niya. Naglandas yun pababa sa matigas niyang tiyan hanggang sa pumasok yun sa suot niyang shorts. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sisiguraduhin ko lang na tama yung sinabi ko na mas malaki ang alaga mo. Baliw ka, babe. Baliw ka talaga. Napasinghap si Tina nang biglang umibabaw sa kanyang lalaki. Agad siyang nataranta habang titig na titig sa seryoso nitong mukha. Sa ilang buwan nilang pagsasama, hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa natatanging kagwapuhan at kakisiga ni Keegan. Isang bagay na pinagmamalaki niya dahil nobyo niya ito. Babe, anong ginagawa mo? Bakit naghubad ka na? Hindi ba gusto mo makasigurado? Patutunayan ko lang sa'yo na mas malaki nga ang alaga ko kumpara kay Regan at mas magaling din ako sa kanya. Teka lang, nagbibiro lang naman ako. Pwes ako hindi. Impit na napadaing si Tina nang lamasin ng lalaking dibdib niya. Hindi rin ito nagsayang ng oras at agad nitong hinubad ang suot na pang-itaas ng dalaga. Nang mga sandaling yon, ramdam na niya ang init ng alaga ng kanyang nobyo na tumutusok sa tiyan niya. Sunod-sunod siyang napalunok at pagkatapos ay napakagat sa pang-iba niyang labi. Mas malaki nga yung sa'yo, babe.
Alam ko. Pwede na ba nating itigil to? Nakumpirma ko na eh. Nope. Pero hindi na nagawang tapusin ni Tina ang sasabihin niya dahil siniil na siya ng halik ng kanyang nobyo. Agad na naging malalim at mainit ang halikan nilang dalawa habang ang mga kamay nila'y naglalakbay sa katawan ng bawat isa. Napuno ng ingay at ungol ang kwarto ng magkasintahan habang pinagsasaluhan nila ang mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa. Tanghali na nang nagising si Tina kinabukasan dahil sa labis na pagod na kanyang naramdaman. Nagulat na lang siya nang wala na sa tabi niya ang kanyang nobyo kaya naman dali-dali siyang nagbihis at nagpunta sa kusina. Ang aga mo namang nagising, babe. Yeah, gusto kitang ipaghanda ng almusal eh. Alam kong napagod ka kagabi kaya pagluluto kita. Grabe ka, hindi ko na nabilang kung nakailang round tayo. Pagod na pagod ang katawan ko. Nag-enjoy ka naman, di ba? Well, based sa ingay mo kagabi, masasabi ko nag-enjoy ka nga. Shut up, okay? Natawa ang lalaki. Kumain na tayo. Niluto ko ang paborito mo. Paano mo nalaman na paborito ko to? Eh di tinanong ko kay Agnes. Wow, nag-effort ka pa talaga. Siyempre kapag kinasal na tayo, magkasama na tayong titira sa isang bahay. Araw-araw na tayong magkasama. At gusto ko, araw-araw din kitang ipagluluto ng almusal. Oh, grabe. Ikaw bang babae sa atin o ako? Ay mo bang pagsilbihan ka ng gwapo at hot mong boyfriend? Napangiwi si Tina, ngunit hindi naman niya maitago ang kanyang kilig. Okay naman, pero di ba dapat ako yung nagsisilbi sa'yo? Pwede ba naman akong pagsilbihan? Ngumisi si Keegan pagkatapos ay saka lumapit sa kanyang nobya. Sa kama. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagtawa ng lalaki dahil sa paghampas ni Tina sa kanyang balikat. Napuno ng saya, tawanan at ingay ang almusal ng magkasintahan. Kitang-kita ang labis na pagmamahalan nilang dalawa. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nag-propose na si Keegan kay Tina. Hindi rin naman nagtagal ay nagpakasal na sila. Walang kapantay na saya ang nararamdaman nilang dalawa dahil sa wakas, bubuo na sila ng kanilang pamilya. Mas naging matagumpay din ang kumpanya ni Keegan at nang mabuntis si Tina ay umalis na siya sa pagtatrabaho bilang sekretarya ng kumpanya. Congrats. Nakangiting bati ni Keegan nang makapasok siya sa bahay ng kakambal niya. Balita ko, magkakaanak na kayo Di ka talaga nagsasayang ng oras. Nagpunta ka ba rito? Para asarin ako? O para mga musta? Pareho. Malis ka na lang. Babe! Sita ni Tina sa kanyang asawa. Salamat, Regan. By the way, kasama ko nga pala yung magiging asawa ko, si Jelay. Oh, kayo pa rin hanggang ngayon? Gulat na bulalas ni Keegan pagkatapos ay saka siya humagalpak ng tawa. Ang kala ko, di kayo magtatagal Mabuti naman, nagtinu ka na Tigilan mo na ang kakambal mo, Keegan Alistair Del Mundo. Mabilis na napatahimik ang lalaki. Yes, boss. Masaya ako para sa'yo, Regan. Hi, Jelay. Nagkita tayo ulit. Congrats, Tina. Ninang ako Oo naman. Nang mga sandaling yon ay napatunayan na ni Tina na may iba't ibang landas nga ang nakatadhana para sa bawat tao. Habang pinagmamasdan niya sina Regan at Jelay, doon ay napagtanto na ang lahat ng tao ay maaaring magbago. Maaaring magtino. Katulad ni Regan, nang makilala niya si Jelay, ay doon siya tuluyang tumino. Mukhang ito na ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Sa kaso naman nilang mag-asawa, mapaglaro man ang landas na tinahak nila bago sila nagkatuluyan, ay masasabi pa rin ni Tina na ang lahat ng iyon ay nakatadhanang mangyari. Walang pinagsisisihan si Tina sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ang lahat ng iyon ay nagbigay ng aral sa kanya at tumulong para ihulma ang pagkatao na meron siya ngayon. Ang pagtatagpo ni Tina, Regan at Keegan ay siyang patunay na may mga taong dadating sa buhay natin para magsilbing aral. Hindi man sila ang nakatadhana para sa atin. At yun din ang magsisilbing daan para makilala natin ang taong nakatadhana talaga para sa atin. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Tina at ni Keegan. Quick shoutout muna para sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Shoutout to Cristel Kaya, Gia Busaco, Richel Sonyo,
Josie Guadalupe, Mavic Bautista, Yen Kolyama, Mildred Pasigma, Dinalyn Delfinado, Bea Agrado, Ruchi Joy Rendon,